Paplano ng housemates para sa kanilang weekly task. So, itatawid ba natin siya? Hindi lahat musical, okay lang. Parang may scenes lang na musical, which is yung mga singer, kung saan, like example, kay Ate Clang. Suggestion ko, bali, tawid natin yung one, pwede. Oh, yeah. Cinematic lang pwede. Yes, and last. And last, yun lang. Yeah. Okay na yun. Kuya, bali po yung naging concept namin is prom night. Doon po namin ipapasok yung concept of collaboration and everyone coming together, kuya. Also, kuya, para mas may energy, nilagyan namin ng mga musical part. So, meron mga part na kumakanta, ganun. Yung 1-2 kasi yung kay Charlotte din na gawa na ng melody, so okay na yun. Yung first scene po, kuya, is sa pool. Ito po yung establishing ng mga conflicts and everything, which is yung mga prom queens po na si Charlotte at si Precious. Then sa scene 2 po, dun po namin papakita si Charlotte po. Yun po yung arrival niya. Sa veranda po namin yun gagawin. Bali sa scene 3 po, kuya, dito po malalaman yung opposing sides, kuya, kung sino po yung team Charlotte, sino po yung team Precious. So doon po sila mag-aaway-away kung sino ba yung deserving na maging prom queen. At nang simulan nila ang pagsusulat ng script, ang task leader na si Brent, Talaga? Lalabas na siya. Hindi, kasi nakatambay tayo dito sa aircon. Guys, pwede ba dito muna tayo lahat? 1 hour na lang kasi. May time naman para kumain later. Sorry. Honestly, parang di ko alam kung sineseryoso ba nila. Kasi may mga lumalabas po, may mga kanya-kanyang business po, kuya. There you were. Pupunta na tayo ng living room dyan, no? Living, scene 8, okay. Na-overwhelm ako, bro. Go there, para hindi na living room. First time ko rin pong mag-handle ng parang production. Hindi ko kasi kilala tong mga characters. I don't know how they talk. Sobra pong pressure yung pagiging leader, kuya. Sabay-sabay po yung pressure. Paano kayo nagkaayos sa sabihin mo? scene 8, bro? Ay, Si Josh, ay kasi yung atake, parang isa-isa tayong line dito. Ito. Tiwala lang guys, marami tayong ganyan-ganyan. Tapos, nag-aaway na yung kapamilyan kapuso. Tapos biglang sasabi si Jessa, guys, seryoso naman, magpa-prom na tayo. Huwag na kayo mag-away-away. mukhang nasusubok talaga ang ating weekly task leader na si Brent. Pero ganyan talaga sa loob ng bahay ni Kuya. Maraming pagsubok na pagdadaanan ng ating mga housemates for them to discover things about themselves. At syempre, masusurpresa sila kung ano ang kaya nilang gawin. Hello Philippines and hello world! At magandang gabi mga kapuso and hello mga kapamilya. Hi Ate B! Gabi, hello! Speaking of surprises, sino kaya ang masusurprise sa bago nating ipamakilalang kapuso housemate na papasok sa bahay? Abangan natin yan dahil makikilala natin siya maya-maya lang. Pero for now, balikan muna natin ang iba pang kaganapan sa one-shot film weekly task ng housemates. Kinabukasan, usapan pa rin ng housemates ang gagawing weekly task. So hirap, bawal magkamali. One take. Yung mga task ni Kuya, no, kung iisipin mo, sa umpisa mukha siyang madali. Oo. Tapos pag ginagagawin mo na siya, ang hirap niya, bro. Sa garden area, usapan naman ni na AZ at Ashley ang naganap sa kanilang ensayo. At the end of the day, parang ayaw natin magmukha tayo lahat tanga. Kailangan parang, so ako bahala na lang. So kikinig na lang ako. Sana lang lahat mag-work sa task na to. I mean, sana lang lahat mag-ambagan. Yeah. Kasi I feel like iniiwan nila lahat kay Sneer. Yung idea. Yeah. Dapat lahat mag-collaborate with each other. Maya-maya pa ay tinipon na ng task leaders ang lahat para simulan ng kanilang ensayo. Wala Guys, whoever's in scene 1, go to ano na. Mika, saka mga bond Go paper. to Brent. Okay, si Bianca, Kira, Brent, and Precious. Dito na kami na. Dito si Precious. I think dito si Bianca. Dalawang poster. Yun lang. And then, 2 newspapers. 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 Guys, labas na nga mo. Alis mo na sa veranda yung mga hindi kasama sa scene. Marami po talagang suggestions at marami po talagang inputs yung mga housemates kasi gets ko po na kami gusto po namin yung best po talaga tsaka marami pong leaders po kasi talaga dito sa bahay niyo po, Kuya. Yan. What kind of queen? Ingat, All-purpose queen? Dapat may nagbabantay here. No, a prom queen.
Hindi, parang pwede hindi sila tumayo. We're going pa this way. We have Pwedeng to go pa feeling this ko way, mas cute sorry. lang pag like nakaganyan We sila. have to go pa Tapos this way. gaganon nila. Okay. Yeah. Grabe po talaga, ang daming nangyayari. Hawakan dito. Kasi yung mga scene 5 pa ako eh. Si Bianca. Ako na, Brent. Ako na. Sabihin ko yung mga nasa So if you guys are here, your Kasi last here scene 5 po. is Kira. Pero nandiyan ka Alam pa natin dun sa wala- ano eh. Yeah, you're still Oo. here. Pero try wala here. akong lines eh. Si Mika na lang. Si Mika. Ayun, medyo magulo lang po yung pagbatuhan ng mga ideas. Wait, I can say yung mga kasama sa scene, yung mga magsi-scene 2, huwag Hindi, nang yung mag- tumulong kay, ito yung mga part ng scene 2. Sobrang gulo po talaga. I didn't know how to go about it, kuya. Kasi Charlie, Mika, Ashley, AZ, Bianca. Michael, and 5 Dustin. pa si Bianca eh. Yeah, Yung basta mga tapusin hindi mo muna to. kasama, pwedeng tumulong kay Esmir. Si Brent inilalayan ng kapwa task leader na si Mika. parang mas sila yung nag-lead kanina. So, Ako, nafe-feel bad talaga ako, kuya, kasi parang, hala, ako pa naman yung leader. Parang wala akong ambag dito. Kaya ba sila nag-step up kasi wala silang nakukuha sa akin? Feeling ko kasalanan ko din talaga yun, kuya. huwag ka na mahiya. Magtaas ka na ng boss kung kailangan. Ano ka ba? Ako nga ata yun eh. Hindi, takot ako eh. Takot sa kanila? Eh, maintindihan nila yan na ikaw ang leader eh. Baka magkamali ako. It's part of it. Saan nang gagaling yung takot mo na yan, Mika? Kuya, nasa Hawaii po ako before. Meron po akong pinagkatiwalaan na kaibigan noon. Nagtiwala po ako sa kanya kasi taga doon siya. Tapos, na nakita po ng mga tao, lumabas ako nung quarantine, first day ko doon. Nabash po ako noon, and na-arrest po ako nung time na yun. So, every time na may nagagawa akong mali, bumabalik yon yung bashing sa akin about sa pag-arrest sa akin. So, every time na nagkakamali ako, natatakot ako na baka bumalik yung nangyari sa Hawaii. Na yun nga, ang tanga ko. Lahat naman magkakashot ng pagiging leader, so it won't be perfect, okay? Huwag kang matakot magkamali. Dahil sa bawat pagkakamali, ang importante ay kung ano ang natutunan mo. Pakita mo na assert natin yung leadership natin. Nakikinig naman sila eh, kahit pa paano. Magsalita ka na, huwag ka na mahiya sa kanila. Huwag ka matakot. Bright naman ang ideas mo. So there's nothing you can, Ang pagkakamali, hindi ito magdidikta kung sino ka. Thank you, kuya.